Reputasyon, Part 25. Kanina pa si Samantha hindi mapakali sa loob ng silid. Nag-aalala siyang baka sumiklab ang galit ni Ace sa papa nito. Baka may masabi o magawa itong hindi maganda. Ace, huwag ka naman sana magalit sa papa mo, sabi niya at tinikit sa pinto ang tenga. Wala siyang marinig na kahit ano. Kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto para sumilip sa may ibaba. Pero hindi niya makita. Nagkibit balikat siya at muling sinara ang pinto. Ang tagal nilang mag-usap. Naiinip na sabi niya at nahiga muna sa kama. Makalipas ang ilang sandali, narinig niyang bumukas ang pinto ng silid. Napapitlag siya at mabilis na bumangon mula sa pagkakahiga. Ace! Tawag niya nang makita ito papasok sa silid. Malungkot ang mukha ni Ace at halatang hindi maganda ang napag-usapan ng mag-ama. Agad siyang lumapit rito at niyakap. Ayos ka lang ba? Tanong ni Samantha habang nakayakap sa dibdib nito at naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Maayos bang napag-usapan niyo ng papa mo? Tanong niya. Naramdaman niyang hinaplos nito ang buhok niya at hinalikan. Yeah, everything will be okay now. Pulong ni Ace at hinawakan siya sa muka. Basta andyan ka, magiging okay ang lahat. Sabi ni Ace at hinalikan siya sa mga labi. Nakaramdam siya ng kakaiba sa sinabi ni Ace. Malungkot kasi ang mga mata nito at pasyadong seryoso. Pakiramdam tuloy niya may hindi magandang nangyari sa pag-uusap ng mag-ama. Kinagabihan, naghanda siya muli ng hapunan nila. Nagluto siya ng kare-kare. Tila nga nag-e-enjoy na siya sa pagluluto. Pakiramdam tuloy niya, isa na siyang may bahay ni Ace. Habang nagluluto siya, nasa library si Ace. Alam niyang hindi pa ayos ang lahat sa kanila ng papa nito at ramdam niyang may hindi pa ito sinasabi sa kanya sa kung ano ang napag-usapan nito at ng ama. Nakwento lang kasi ni Ace kanina sa kanya na mga bata pa lang daw ang ama at si Mrs. Ontiveros ay may relasyon na ang mga ito. At umiksena daw ang mama ni Ace at bigla itong pinakasalan ng papa niya at naiwan si Mrs. Ontiveros. Nagmamahalan pa rin daw ang dalawa hanggang ngayon. Pero nangako naman daw ang papa ni Ace na puputulin na nito ang relasyon kay Mrs. Ontiveros. Malapit nang maluto, masiglang sabi niya at inayos na ang mga plato sa mesa. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Dinampot niya yon at nabasa ang pangalan ng ate Lorena. Muntong hininga muna siya bago sinagot. Ate, ano nang balita sa inyo ni Ace? Tanong nito. Wala naman, okay naman kami. Sagot niya habang nilalagay ang mga kubyartos. Galing ba dyan ang papa ni Ace? Oo, nag-usap na sila. Sinabi ba sa'yo ni Ace kung anong pinag-usapan nila? Hindi naman masyado. Bakit? May nangyari ba? Nagtatakang tanong at naupo. Umuwi na kasi ng San Roque si Mr. Bienvenida at naiwan si Mrs. Ontiveros sa rest house niya. Iniwan siya ni Mr. Bienvenida? Tanong niya at namataan si Ace na nakatingin sa kanya habang kausap ang kapatid. Oo, ang sabi ni Mrs. Ontiveros ayaw na daw ni Mr. Bienvenida ng iskandalo kaya itigil na daw nilang relasyon nila. Sagot ng kapatid niya habang kay Ace siya nakatingin na naghihintay sa sasabihin niya rito kung sino ang kausap niya. Sige ate, tawagan kita mamaya.
igagawin pa kasi ako. Paalam niya sa kapatid. Seryoso kasing nakatingin sa kanya si Ace at hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Sinong kausap mo? Tanong ni Ace nang mawala na sa kabilang linya ang kapatid. Si Ate Lorraine. Sagot niya at tinapos na ang inaayos sa mesa. Maupo ka na habang mainit pa ang ulam. Yaya niya rito. Anong sinabi ng kapatid mo? Tanong nito nang makaupo na. Ang sabi niya. Simula niya at naupo sa tapat nito at nilagyan ng kanin ang plato nito habang naghihintay ng sasabihin niya. Umuwi na daw ng San Roque ang papa mo. Sabi niya nang matapos malagyan ng kanin ang plato nito. I see. Tanging sagot nito at kinuha ang mangkok ng ulam at nagsalin sa plato. Naghintay pa siya nang sasabihin pa nito tungkol sa papa nito. Pero wala nang sumunod sa sinabi nito. Bumuntong hininga siya at kumuha na rin ng sariling pagkain. Sinusulyapan niya si Ace. Pero seryosong kumakain ito at tila ba wala sa mood na makipagkwentuhan. Hindi tuloy niya alam kung ano ang sasabihin para mawala ang tila tensyon na namamagitan sa kanila ni Ace. Masarap pa? Tanong niya habang panisubo si Ace. Tumango ito at muling kumuha ng kanin. Halata naman niyang nagustuhan nito ang niluto niya. Lihim na din siyang nasiyahan. Matapos silang kumain, nagligpit na siya at tulad kanina, nagtuloy na naman ito sa library. Ewan niya kung ano ang ginagawa nito, kung nag-iisip o nagtatrabaho. Nainip siya sa taas nakakahintay kay Ace. Nais niyang puntahan ito sa library pero nagdadalawang isip siya baka busy ito at may ginagawa pa. Hindi pa ako inaantok. Bulong niya at sinilip ang orasan. Maaga pa naman, mag-aalas 7 pa lang ng gabi. Bumuntong hininga siya at lumapit sa bintana. Tinanaw ang lawak ng bakuran ng bahay. Mayaman talaga ang mga Bienvenida. May rest house ang papa ni Ace. At ganun din si Ace, may sariling rest house. Namataan niya ang swimming pool sa ilalim ng mga puno. Napangiti siya. Bakit ba hindi ko agad napansin yun? Nakangiting sabi niya at tumalikod. Naghanap siya ng maaari niyang isuot para mag-swimming. Habang hinihintay niya si Ace, magsuswimming na muna siya. Hindi naman ganoon kalamig ang klima, kaya sigurado siyang kaya niyang lumangoy. Wala siyang bathing suit, kaya naman ternong undies na lang ang isinuot niya. Wala namang ibang makakakita sa kanya kung sakali kundi si Ace lang. At wala naman na siyang dapat itago kay Ace. Nakita na nito lahat sa kanya. Hindi lang nakita. Nahawakan at nahalikan na ni Ace ang buong katawan niya. Napangiti siya sa naiisip at kinuha ang roba sa banyo. Pagbaba niya, sinilip niya ang library. Sarado ang pinto noon at naaninag niya ang ilaw sa ilalim ng pinto. Busy pa siguro siya. Bulong niya at nagtuloy na sa paglabas. Pagdating niya sa swimming pool, kaagad niyang hinubad ang roba. Tanging manipis na undies na lang ang suot niya. Alam niyang pag nabasa ang suot niya at tila wala na siyang saplot sa katawan. Nilingon niya ang pinto ng bahay at napangiti. Hinihintay niya si Ace roon at alam niyang pag nakita siya ni Ace, hindi siya matatanggihan nito at sa ganoong paraan, mababawasan ang isipin ni Ace kahit sandali lang. Pinabad muna niya ang mga paa bago tuluyang bumaba sa tubig at lumangoy-langoy. Nakakailang balik na siya
at medyo nag-e-enjoy siya kahit pa sabihing medyo malamig na ang tubig dahil sa hangin sa buong paligid. Paglitaw ng ulo niya sa tubig, nakita niya si Ace na nakatayo sa dulo ng swimming pool. Nakapamulsa ang mga kamay nito habang nakatingin sa kanya. Napalunok siya dahil sa kahit sa simpleng suot lang nito ay napakalakas ng dating nito. Hi! Nakangiting bati niya rito at pasimpleng linubog ang katawan. Alam kasi niyang see-through ang suot niyang undies at dahil basa na yon, siguradong tila na siya nakahubad. Enjoying yourself? Tanong ni Ace. Yeah. Wanna join? Yaya niya rito. No, it's getting cold. Umahon ka na, baka sipunin ka. Utos ni Ace na seryoso ang mukha. Why don't you join me? Tanong niya at medyo inangat ang katawan para ipakita kay Ace ang mga dibdib niyang halos wala ng saplot. Nakita niyang kumunot ang noo nito at gumalaw ang Adam's apple. Lihim siyang napangiti dahil alam niyang nakuha ang atensyon nito. Ano yung suot mo? Tanong nito. Tila gulat pa ito nang makita ang suot. Pilyang ngumiti at naglalakad palapit rito. Eyes on him. Tila inaakit niya at alam niyang naaakit si Ace sa kanya. The way sa pagtaas, baba ng malapad na dibdib nito at paggalaw ng Adam's apple nito. Lihim siyang nasisiyahan at sa bawat paglapit niya ay tila lalong naaakit sa kanya si Ace. Never pa siya nitong nakita sa ganoong pagkakataon. Daw nakita na nito ang kabuuan niya. Umahon siya mula sa pool. Tumutulo ang tubig sa katawan niya at alam niyang mula sa ilalim ng ilaw ay naaaninag ni Ace ang tinatakpan ng manipis niyang undies. Ace. Pangaakit niya at huminto mismo sa tapat nito. Nakita niya kung paano siya tingnan ni Ace. Mula ulo hanggang paa at napalunok ito. Damn, Samantha, you are naked. I know, and this is for you, Ace. Pangaakit niya at hinawakan ito sa mukha. I will make love to you here and now, Samantha. Sabi nito at hinila siya sa batok at sinihil ng mapusok na halik. Gumanti naman siya ng mas mapusok at mapanghanap na paghalik. Naramdaman niyang umangat ang mga paa niya sa semento at nabasa na ng basang katawan niya si Ace. I can't wait any longer, Samantha. I will take you here underneath the moonlight, he whispered while touching her wet body. She moaned at lalong siniksik ang katawan kay Ace. Kahit saan, ibibigay niya ang sarili kay Ace. Hindi siya tatanggi kung angkinin man siya sa loob o sa labas ng bahay. Kahit saan, basta gusto nito, hindi siya tatanggi. She loves him. She loves him so much na sana'y hindi na matapos pa ang kaligayahang nararamdaman niya sa piling ni Ace. Sana manatili silang ganito palagi ni Ace. Naramdaman niyang nagpahulog sila ni Ace sa tubig habang magkalapat ang kanilang mga labi. Nag-alinlangan pa siya dahil parang napaka-uncomfortable naman kung doon siya aangkinin ni Ace. Pero nakaramdam siya ng excitement at alam niyang bagong experience yon sa kanila ni Ace, lalo na sa kanya. I will take you here. He breathed at tinulak siya nito sa gilid ng pool patalikod. Oh God, this is hot. This is new to her but she loves it. Damn, Samantha. He breathed nang tuluyan na siyang naangkin nito. At tila naman siya sinisilaban sa ginagawa ni Ace sa kanya sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng buwan.
Hindi alintana ang lamig ng simoy ng hangin. Pinagmasdan niyang mabuti ang natutulog na si Samantha. Nakatagilid ito at nakaharap sa kanya ang maamong mukha nito. Naka-expose din ang isang dibdib nito. Ilang beses niyang inangkin kanina si Samantha sa ibaba, sa swimming pool, sa upuan, papasok sa loob ng bahay hanggang makarating sila ng silid. At hindi na siya nagtataka kung pagod na pagod ito at mahimbing ang tulog. Naupo siya sa kama habang nakatingin kay Samantha. Marami siyang iniisip na problemang kakaharapin pagbalik nila ng San Roque. Una, ang mama niya. Alam niyang simula pa lang ayaw na ng mama niya kay Samantha. Dahil sa kadahilan ng isa itong Santos, pamilya ng kaladkarin, ang mga kabit. Pero anong magagawa niya kung may damdamin na siya kay Samantha? Anong magagawa niya kung hindi na niya kayang pigilan ang nararamdaman kay Samantha? Noong una akala niya pagnanasa lang ang nararamdaman niya. Aaminin niyang bata pa lamang si Samantha ay naaakit na siya rito. Maganda ito at inosente. Yon ang una niyang nagustuhan kay Samantha. Pero sa paglipas ng mga taon, naging mas kaakit-akit na ito. Nakuha nito ang asset ng pamilya nito, ang pagkakaroon ng magandang katawan na kahit sino ay maaakit sa taglay na sex appeal ng mga ito. Kaya hindi niya masisisi ang kalalakihan sa San Roque kung mahulmaling ang mga ito sa mga Santos. Dahil siya mismo ay naaakit at hindi na niya alam kung paano kakawala o kung gusto pa ba niya kumawala. Pakiramdam kasi niya, ayaw na niyang mawala si Samantha sa kanya. Ang gusto kasi niya, manatili silang ganito ni Samantha, masaya at magkasama. Pero paano nila gagawin yon kung buong San Roque ay hadlang sa relasyon nila? Paano niya maipaglalaban si Samantha sa pamilya niya? Paano matatanggap ng pamilya niya si Samantha na isang Santos na tila salot sa bayan ng San Roque? Bumuntong hininga siya at hinaplos ang maamong mukha ni Samantha habang tulog na tulog. Kanina, tumawag ang papa niya at sinabi nitong umuwi na ito ng San Roque at kakausapin ng mama niya. Sinabi nitong puputulin ang ugnayan nito kay Mrs. Ontiveros at hihingi ng tawad sa mama niya pati na rin sa dalawa niyang kapatid. Sinabi rin nitong umaasa itong hindi naaabot sa mama niya ang tungkol sa relasyon nila ni Samantha. Sinabi din nitong kung talagang mahal niya ang mama niya ay hihiwalayan na niya si Samantha bago pa malaman ng ina ang tungkol sa kanila ni Samantha. Pero paano niya gagawin ang bagay na yon? Ngayong malalim na ang damdamin niya kay Samantha at tila pakiramdam niya kay Samantha na umiikot ang mundo niya. Magdamag yata siyang gising at iniisip ang sitwasyon nila ni Samantha, kung paano ito matatanggap ng pamilya niya at kung paano ito titignan na isang babae at hindi isang Santos. Pinangako niyang hindi sila babalik ng San Roque hanggat hindi natatanggap ng pamilya niya si Samantha. Ipaglalaban niya ito. Mahal niya si Samantha. Mahal na mahal. Kinabukasan, nauna siyang nagising kay Samantha. Napangiti pa siya nang makitang masarap pa rin ang tulog nito. Tila ito anghel na natutulog. Bumangon siya at mabilis na naligo at naghanda ng pagkain nila ngayon. Masyado na niyang pinapagod si Samantha. Babawi muna siya rito. Pasakay na siya ng kotse nang marinig ang cellphone sa bulsa. Nabasa niyang ang ama ang tumatawag. Papa. Bungad niya at sumandal sa kotse. Magkasama pa rin ba kayo ni Samantha ha, Ace? Tanong nito at nagkibit balikat siya. Yes, Papa. And I think I can't leave her. Pero iho, isa siyang Santos. Paano ka nakakasigurong hindi niya gagawin ang gawain ng nanay at mga kapatid niya?
Sabi ng ama na tila sigurado sa akusasyon nito kay Samantha. Minsan na akong nakinig sa inyo noon, Papa. Maybe this time ako muna ang magdedesisyon para sa sarili ko. Sagot niya at pinatay na ang tawag. Inis siyang sumakay sa kotse. Napamura siya. At mabilis na pinaharurot yung kotse. Nasa tamang edad na siya. Alam na niya ang ginagawa niya at ipaglalaban niya si Samantha sa pamilya niya. Sa mga taong humuhus ka rito. Iba si Samantha. Hindi ito tulad ng mga kapatid nito. Kahit pa sabihing mababaw na dahilan ang pagiging berhen nang angkinin niya ito. At malaking puntos pa rin ang bagay na yon para sa kanya. Dahil sa panahon ngayon, iilan na lang ang mga babaeng malinis at masasabing tanging sa isang lalaki lang binibigay ang sarili. At isa si Samantha roon. Siya ang unang lalaki sa buhay ni Samantha at mananatiling siya lang hanggang sa dulo. Matapos mamili ng mga kailangan, ay kaagad sinilip si Samantha. Tulog pa rin ito at pinagpapasalamat niya yon. Muling bumaba siya para ayusin ang mga pinamili. Sa may gazebo niya, inayos ang almusal nila ni Samantha para naman maipakita niya kay Samantha na nag-effort din naman siya at nais na pakiligan rito sa mga bagay, hindi yung puro lang siya pasarap. Ace, tawag mula sa loob ng bahay. Kaagad siyang pumasok para salubungin si Samantha at ipakita rito ang pinaghandaan niya. Good morning. Pati niya nang makita ito na bagong ligo dahil basa pa ang buhok nito at isang manipis na pantulog lang ang suot nito. Siya ang pumili nun at kitang-kita niyang bagay na bagay kay Samantha ang pinili niya. Lutang na lutang kasi ang ganda nito at bumagay sa madipis nitong katawan ang lingerie. Wala itong sapin sa paa at kung siya lang ang masusunod, hihilahin niya si Samantha at ihihiga sa sopa. Tulad ng dati, aangkinin niya ito ng paulit-ulit. Pero mamaya niya gagawin yon. May iba muna siyang gagawin. How's your sleep? Tanong niya. Napahaba yata ang tulog ko. Nahihiyang sagot ni Samantha. Pagod ka kasi. Sagot niya at hinalikan sa mga labi. Kumanti ito ng halik at kung hindi lang sa pagpipigil niya ay aangkinin na naman niya ito. Tara sa gazebo. Naganda ako ng almusal doon. Yaya niya rito. Magkaakbay pa silang naglakad palabas at kitang-kita niya ang excitement sa mukha ni Samantha nang makita ang mga rosas sa ibabaw ng mesa. Nilingon siya nito. Ace! Para sa'yo. Nakangiting sabi niya sa mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Hindi niya alam kung anong favorite color nito sa mga rose kaya kinuha na niya lahat ng color. Ang dami! Sabi ni Samantha at parang batang tinakbo ang mga rosas at isa-isang hinuwakan at inamoy ang mga iyon. Hindi ko kasi alam kung which color eh. Nahihiyang amin ni Ace. Oh God, thank you Ace. Pasalamat ni Samantha at tumakbo payakap sa kanya. Thank you so much Ace. Ngayon lang ako nakatanggap ng mga bulaklak. Pag-amin ni Samantha. I will give you more if you want. No, this is too much. Sagot ni Samantha at sinamahan na niya ito paupo. Kumain na tayo. Ako naghanda ng mga yan. Sabi niya, nag-effort siyang magluto kahit papano para kay Samantha. Thank you. Napasarap kasi tulog ko kaya hindi tuloy ako nakapag-prepare ng breakfast. Nakasimangot na sabi ni Samantha. It's okay. Sagot ni Ace at kinuha ang maliit na kahon mula sa bulsa. Matapos siyang mamili ng mga rosas kanina, dumaan siya sa jewelry shop at binili ang singsing para kay Samantha. Samantha,
Tawag niya at nakita niya ang gulat sa mga mata ni Samantha nang makita ang kahon na hawak niya. Napanganga ito at nabitawan ng kubyartos. What? Will you marry me, Samantha? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.